Ikatlong mata ni Sagan. Magandang araw, Ingkong. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sagan. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento ko tungkol sa aking nasilayan. 8 taon na ang lumipas. Taong 2013, Sibugay, Zamboanga. Hindi naman ito tungkol sa mga aswang at mangkukulam. Pero ibang-iba ito sa aking mga naging karanasan tungkol sa kababalaghan. Ayon sa mga manggagamot na naririto sa amin, maging sila ay napakadalang lang makakita ng ganoong uri ng nilalang. Itong mga panahong ito, Ingkong, ay kasalukuyang ako ay nasa edad 18. Batang-bata pa ako, pero alam ko kung may kakaiba sa aking mga nakikita. Kung hindi nyo na itatanong, meron akong ikatlong mata na kinumpirma na mismo ng mga albularyo dito sa amin. Lahat ng albularyong tumingin sa akin ay gumawa ng ritual upang lumitaw ang aking ikatlong mata. Normal naman ang pakiramdam kapag merong kalito. Yun nga lang, makikita mo ang lahat ng mga nilalang na hindi nasisilayan ng mga ordinaryong mga mata ng isang tao. Mahirap para sa aming mga biniyayaan ng ikatlong mata ang ganitong pangyayari. Ang karamihan kasi sa amin ay namamatay sa bangungot. Kung hindi naman, ay inaatake sa puso dahil sa mga nilalang na nasisilayan. Para sa akin, ang pagkakaroon ng ikatlong mata ay tila isang sumpa. Kung pwede nga lang na maipasara ito, ay gagawin ko. Pero hindi yun maaari dahil maraming kapalit at kabayaran ang hinihingi sa pagsasara ng biyayang ganito. Ayon kasi sa mga albularyo, kapag ipinasara ko ng sapilitan ang aking ikatlong mata, ay maaaring maapektuhan nito ang haba ng aking buhay. Kumbaga, mawawalan ako ng ilang taong buhay kapag pinilit ko ang nais kong yon. Nang malaman ko yon, Ingkong, ay paunti-unti kong tinanggap na lamang ang kapalaran kong ito. Isang araw, habang ako'y nakahiga sa aming duyan, ay merong kakaibang nilalang na bumisita sa akin. Nagmamasid ako ng mga oras na yon sa malawak na palayan habang nagpapaantok. Nang akmang pipikit na ako, ay merong isang maliit na parang tao ang lumapit sa akin. Meron itong mga pakpak at kayumanggi ang kulay ng mga balat. Tila sa insekto rin ang malalaking mata ng nasabing nilalang. Purong itim. Nang masipat ko ang nilalang na yon, ay agad naman akong napaupo dahil sa gulat. Hanggang sa ilang minuto lamang ang lumipas, ay meron akong narinig na isang boses sa aking isipan. Mamayang gabi lumabas ka. Mamayang gabi lumabas ka. Mamayang gabi lumabas ka, Sagan. Patuloy ko pa rin naririnig ang pagsasalita niya sa aking isipan habang unti-unti siyang lumalayo sa akin. Kahit na tuluyan na siyang nawala sa aking paningin, ay nadidinig ko pa rin ang mahiwaga niyang boses sa aking isipan. Hindi na ako natatakot sa mga ganong nilalang. Gawa ng sanay na ako. Minsan pa nga, ay nakakakita ko ng mga taong naglalakad na walang mga ulo. Minsan naman ay mga kaluluwa sa di kalayuan ng aming bahay. Bigla na lamang lumilitaw sa kalsada ang pinakamalala na aking nasilayan, Ingkong.
ay ang babaeng nakasabit sa isang balete dito sa amin. Tuwing sasapit ang gabi, ay nasisilayan ko ang nilalang na iyon. Na animoy merong nakatarak na bolo sa kanyang dibdib. Hindi yun gumagalaw at tanging pagtitig lamang ang ginagawa sa akin. Hinahayaan ko lang ang mga ganoong uri ng nilalang. Gawa ng hindi naman nila ako ginagambala, maging ang aking pamilya. Ang kinakatakutan ko lang talaga ay ang bisitahin ako ng mga nilalang na yon sa aking mga panaginip. Labis kong ikinakatakot ang madaganan ng batibat, Ingkong, dahil alam kong totoo ang nilalang na yon. Minsan na ako nakakita ng ganong uri ng nilalang sa aming bahay na palakad-lakad sa aming sala. Noong oras na nakakita ako ng batibat, ay hindi ako natulog sa buong magdamag. Ayon kasi sa mga manggagamot, ang pinupunteriya ng batibat ay ang mga taong merong ikatlong mata at lapitin ng mga elemento. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at naging maayos naman ang mga kaganapan sa aming bahay. Matapos kaming kumain ng hapunan, ay agad din naman akong tumungo sa aking kwarto upang mahiga na. Maaga akong natutulog, gawa ng marami kaming itinitindang kakanin sa tuwing umaga. Yun lang din kasi ang alam naming trabaho upang mairaos ang araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. Habang ako ay nakahiga, ay halos hindi ako mapakali sa aking katre. Ginawa ko na ang lahat para makatulog, pero hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Ilang minuto pa ang lumipas, ay bigla akong natigilan sa aking pagkakahiga. Meron kasi akong narinig na boses noong mga oras na yon na nagsasabi ng, Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. marahas kong nilagyan ng una ng aking tenga upang hindi ko marinig ang tinig na yon. Lumabas ka. Pero kahit anong gawin ko, Lumabas ay hindi pa rin yun tumitigil. Kaya ang ginawa ko ay sinunod ko na lamang ang nais ng nilalang na yon para naman matahimik na. Paglabas ko ng aking silid, ay agad naman akong tumungo sa kwarto ng aking mga magulang upang magpaalam na lalabas muna ako saglit. Basta bumalik ka kagad ha, Sagan. Huwag ka na magpaabot ng madaling araw dyan sa labas ha. Tsaka dyan ka lang sa may bakuran. Titignan kita mamaya. Matapos akong makapagpaalam, ay agad din naman akong lumabas ng aming tahanan. Sinarado ko lang ng konti ang aming pinto upang hindi yun mapasukan ng mga insektong lumilipad-lipad sa labas ng aming bahay. Habang ako ay nakaupo sa aming bakuran, ay patingin-tingin pa ako noon sa kalangitan. Napakarami kasing bituin na mga oras na yon, kaya wiling-wili ako sa pagsipat sa mga yon. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang minuto, nang biglang merong isang malaking ibon ang dumaan sa itaas ng aming bahay. Sa ibabaw naman ng ibong yun, ay merong isang babaeng nag-iiwan ng liwanag na siyang labis kong ikinamangha. Nang makita ko yun, ay agad akong kumaripas ng takbo papasok sa bahay namin hanggang sa marating ko ang aking silid. Hindi ko alam kung anong nilalangan dalawang yun. Gawa ng yun ang unang pagkakataon na masilayan ko ang kagaya nila. Natakot ako bigla sa kadahilan ng napakalaki ng ibong sinasakyan ng babae. Kung susumahin, ay kayang kainin ng ibon na yon ng buo ang aming bahay.
Lumipas ang 1 oras, Ingkong. Hindi ko na namalayang nakatulog ako sa pag-iisip dahil sa mga kakaibang nagaganap sa paligid. Kinaumagahan, wala na akong nadidinig na boses sa aking isipan. Animoy natapos na ng nilalang na yon ang kanyang nais ipakita sa akin. Marahil ay merong dahilan at may kinalaman yun sa mga mararanasan ko pa sa mga susunod na taon ng aking buhay. Mapahanggang sa ngayon, Ingkong, ay palaisipan pa rin sa akin kung anong uri ng nilalang ang mga yon. Maging ang mga taong pinagsabihan ko ng tungkol doon ay walang makapagsabi sa pagkakakilanlan ng 2 nilalang na aking nasipat sa labas ng aming bahay. Minsan nga, Ingkong, napagkakamalan na akong baliw dahil sa pinipilit ko ang iba na paniwalaan ang aking mga nakita. Kaya nang lumaon, natuto na ako, Ingkong. Mas pinili ko na lamang na itago ang lahat ng aking mga nakikita dahil wala rin namang naniniwala. Marami pa akong kwento sa inyo, Ingkong, kaya abang-abang lang. Marami pong salamat. Umaasa po ako na sana'y marinig ko ang kwento kong ito sa channel nyo. Tandaan po natin, huwag po tayong matakot sa gawa ng masasama dahil ayon po sa mga awit, Kapitulo 46, versikulo 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Alright, shout out po tayo kay Merina Lasculacha. Merina, thank you. Jordan Gabiaso, thank you Jordan. Kay Bethlisa, thank you Bethlisa. Itachi Kun, thank you Itachi Kun. Kay Rosette Ersando, thank you Rosette. Andrea Coronel, thank you Andrea. Opaw Opaw, thank you Opaw Opaw. Renalda Mercadal, thank you Renalda. Charles Jordan San Jose, Charles, thank you. Kay Janus Giyang, Janus, thank you. Chacha Salazar, Chacha, thank you. Pab Jai, Pab, thank you. Emelita De Leon, thank you Emelita. And Alfie Peralta, Alfie, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.